Okay po, welcome back to the tutorial series on how to make a quiz. So, ang ating pong sunod na video na ito ay tungkol sa pagdadagdag na ng tanong sa ating quiz. So, makikita nyo po, ito pong ating pinagtapusan ng ating huling video. Ito po yung ating quiz na nagawa. Wala po tayong tanong, pero nakalagay na po ang ating mga settings. So, kung hindi nyo po napanood yung unang video, tungkol sa mga settings ng quiz, mag-iwan na lang po ng link sa description para may-click nyo at mapanood yung unang part ng series na ito. Okay po? So, tara na po maglagay ng ating mga quiz. Ang ating mga items. Demonstrate ko po kung paano maglagay ng iba't ibang klaseng tanong at paano mag-assign ng points sa bawat tanong. Okay? Ang pindutin nyo po dito, ma'am or sir, is yung edit quiz. Okay? Lilipat po siya dito. Wala po siyang laman kung nakikita nyo kasi po bago yung ating quiz. Po. Kailangan nyo pong pindutin itong shuffle para ma-shuffle po yung ating mga tanong. Then, kung gusto nyo po mag-add ng tanong, click nyo po itong add na ito. Okay po. So, ang ida-demonstrate ko lang po sa video na ito ay kung paano mag-add ng tanong gamit yung Moodle interface. Yung ating po sunod na video, tuturo ko po sa inyo kung paano magawa ng questions in your desktop, then i-upload na po. May certain advantages din po ito, pero sa ngayon, ito po yung pinaka-basic na pag-add ng questions. Ang disadvantage lang po kung sa Moodle kayo magagawa or magta-type ng tanong is napaka-tedious nang gawin. So kung 100 items to, baka abutin po kayo ng kalahating araw sa pagta-type. Okay po? So, ang pindutin nyo po is run a new question. Then lalabas po dito ang ating iba't ibang types ng question na pwedeng i-add. So, ang ating uunahin ay all or nothing multiple choice. Okay po. So, ito po ang ating usual na multiple choice. Meaning, isa lang po yung tamang sagot. Okay po. Ngayon po, dito po, ang una nyo papalitan po ay itong default. Kailangan nyo po siyang ilagay doon sa pangalan ng quiz nyo. Bakit po? Kasi po, pag nilagay nyo siya doon sa default, lahat ng tanong ninyo ay mag-accumulate doon sa default. So, if ever kailangan yung paghiwa-hiwalay yung mga tanong, mas mahirap na po. Mas maganda na po na ilagay nyo lang doon sa quiz on botany or kung ano mang pangalan ng quiz ninyo. Okay? Question name. Sa Moodle interface, kailangan nyo ng question name at saka question text. Yung question name po, hindi lalabas sa estudyante. However, yung question text, yun po ang mababasa ng estudyante. So, ano pong purpose ng question name? Hindi ko rin po alam. Para madali po, ginagawa ko na lang po ay kung anong question name at kung ano yung mismong tanong, yun na rin po yung question name. Okay po? So, ang ginagawa ko po, pareho po ang question name sa question text. So, let's start. Ang una ko pong tanong sa multiple choice, what is the color of leaves? Okay. Of healthy leaves. Baka naman sabihin yung vague ang question ko. Okay po. Kung ako po sa inyo, kakapipaste ko na lang para madali. Okay. Ngayon po, if mamaya i-demonstrate ko po kung kailangan nyo mag-add ng mga images, i-demonstrate ko rin po. Pero sa ngayon, basic lang po muna, what is the color of leaves? Default mark kung ilang points po worth yung inyong tanong. General feedback, I suggest wag yun na lang po itong gawin or wag yun na lang pong gawin kasi matakaw sa oras. Pero generally yan po yung lalabas sa pagkatapos sagutan ng bata. Or pag tapos na yung quiz, lalabas po yung inyong mga notes. Okay. Shuffle the choices, yes po. Number the choices, pwede naman po. Pwede rin pong wala. So, let's leave it as default na lang po. Okay. Ngayon, ito po yung ating answers. Makikita nyo po may pattern pong uulit. Choice, correct, feedback. Choice, correct, feedback. Okay po. So, ang choice, yun po yung pagpipilian niya. Pagpalagay ng orange. Yun po ba ang tama? Hindi po. So, huwag nyo pong lalagyan ng correct. Okay? Pero usually po, ang ginagawa ko, yung unang tanong, yun lagi ang correct. Para hindi ko nakakalimutan. Isa-shuffle din naman po niya yung choices, so it really doesn't matter in the end. Gawa lang po kayo ng extra wrong answers. Orange. Gawa tayo ng pink na dahon. Lagay na rin tayo ng violet para masaya. Okay. Although there are exceptions na may iba't ibang kulay ng leaves, for sample lang naman po. Okay? By default po, may 5 choices na magpipilian. Basta po, tandaan nyo na dapat may isang tamang sagot. Okay, naka-shuffle naman po yan. So it really wouldn't matter. Okay po? Pagtapos na po kayo, save changes.
Pag save changes and continue editing, hindi siya babalik dito. So makikita nyo po, meron na po kayong isang tanong sa inyong quiz. So para makita po natin kung anong kanyang itsura, punta po tayo dito sa ating edit quiz, sa quiz on botany dito. This is just to demonstrate anong makikita ng bata. Kung kayo, since tayo naman po ay mga instructor, pwede natin i-preview, start attempt. Pero hindi naman po ito magtatara. Kasi hindi naman po checkan ang sagot ng teacher. Okay po? So ito po ang itsura ng multiple choice question sa ating Moodle. What is the color of healthy leaves? Pipili lang po siya. Kung napansin niyo po kanina, yung ating unang choice ay green. Pero dito po nasa second choice. It's because of shuffle. Yung shuffle options natin. Okay po? So hindi ko na po siya tatapusin. Babalik na lang po ako dito sa quiz on botany. Then, example na ganyan po, wala na po yung edit quiz na setting. Pwede nyo pong pindutin yung gear sa taas, top right. Then, edit quiz. Okay po, babalik po kayo dun sa pag-a-add ng ating tanong. Okay po. Pag pinundot nyo po ulit yun, meron po tayong edit settings, meron po tayong edit quiz. Huwag po kayo malilito. Ang edit settings, nandito po yung mga timing, shuffle, timing at saka feedback. Dito po sa edit quiz, nandito po yung ating mga tanong. Okay po. Okay, let's add a new question. Let's add a new question. Sunod po ay ang ating true or false. Sa true or false naman po, tama or mali lang. Gawa po tayong true or false. As always, balik po natin siya dun sa quiz on botany. Makikita nyo po, meron na po siyang number 1. Sabihin po, yung question pool ng quiz on botany, may isa ng laman. Saan po natin ilagay? Question name. Ito po, sugar is produced by photosynthesis. Okay. So, katulad kanina, copy-paste po natin yung question name at question text para same lang. Ngayon po, nandito po yung ating correct answer. So, ano po ba to? True or false? Ito po ay true. So, kailangan nyo pong i-assign dito kung yung inyong statement ay true or false. So, true po siya. Okay na po yan. Actually, tapos na po yan. Itong feedback, if true, feedback if false, is if gusto nyo lang pong mag-iwan ng comments para sa bata. Pero other than that, hindi na po siya kailangan. And save changes. Okay? Yeah, may dalawa na po tayong tanong. Pakita ko lang po ulit kung ang itsura ng true or false. Let's preview the quiz. Dapat pala tinanggal kong shuffle. So, ito po ang itsura ng true or false. Okay po. Balik na po tayo sa ating edit quiz. And magdagdag pa po tayo ng isang tanong. Okay, let's add another question. So, tapos na po tayo sa true or false. Ito pong short answer. Ito pong ating identification. Okay po. Short answer, yan po ang equivalent ng ating identification. Let's add a identification type question. Okay? Kung balik po tayo, balik natin siya sa quiz on botany. Question name is of photosynthesis aside from sugar. Okay po. So, kailangan po ang question name at question text. Default mark, channel feedback, wala po tayong kailangan. Case sensitivity, if gusto nyo po mahigpit yung system sa kung uppercase or lowercase yung sagot. Pero naman po, nasa discretion na po yan. Personally, hindi po ako nagka-case sensitivity. Nagko-complicated yung mga possible answers. Okay. Ito po makikita nyo. Answers, grade, feedback. So, answers 1, ang ilalagay nyo na lang po dito, ma'am or sir, ay kung ano yung tamang sagot. Wala na po kang ilalagay na maling sagot. Kailangan nyo lang i-declare ano yung mga tamang sagot. Okay? So, ang byproduct po ng photosynthesis, aside from sugar, is oxygen. Kailangan nyo pong i-assign yung grade niya. So, kung tama talaga siya, 100%. Pag naglagay po kayo ng ibang percentages, magugulo yung inyong final scoring.
kung yun ang gusto ninyo. Pero kami po, 1 or 0 lang talaga. So, 100%. Okay? Ngayon, if medyo matalino ang bata or maraming hanas, pwede pong O ang kanyang isulat. So, technically, oxygen naman po yun. 100 point din. And kung mas matalino yung bata, sasagot niya ay O2. 100% din po yon. Okay? Meaning, maalin sa tatlong choice na ito ang pwedeng tamang sagot. Okay po? So, yan po tatlong sagot na yan, tatanggapin ng system as a correct answer. Save changes po natin. Okay. So, tatlo na po ating type of questions. So, balik po tayo sa question button. Ipakita po natin ang itsura niya. Okay. So, pakita ko lang, hanapin lang po natin yung ano. Okay. So, ito po ang itsura ng identification type question. Magta-type lang po ang bata ng tamang sagot. Okay? Since case sensitive, hindi naman po natin ginawang case sensitive. Okay po. Then, balik po tayo sa edit quiz. Hindi pala edit quiz. Edit quiz. Edit settings pa yung napindot ko. Okay? So, let's add another type of question. Ang last kong gumagamit din po ako ng matching type. Okay po. Okay po. So, sa matching type, ang ganun din po tayo magsimula. Question name. Match the part of the plant with its function. Okay po. Ang kailangan nyo po, ito yung mismong instructions dun sa matching type. Usually po, match X with Y or match something with another thing. Okay, shuffle po. Kailangan nyo po i-shuffle yung choices. Ngayon, kailangan po at least dalawang tanong, then tatlong sagot. Yung kung another way to put it is question is column A, then answer is column B. Okay po. You can provide extra answers by giving an answer with a blank question kung gusto nyo yung labis yung column B. Okay, so ang ating pong tanong is match the part with its function. Okay po. Hindi po ako nagtuturo ng botany, huwag niyo po akong laitin. Okay, so question number 1, let's have root. Ang gawin na lang po pala natin ay function yung A. Takes up water and nutrients. So that is soil, root. Performs photosynthesis. Hindi po ako prepared, kaya po on the spot ako nagawa ng performs photosynthesis, that is your leaves. And lastly is responsible for reproduction. Well, let's have our flower. Mga botany teacher, wag niyo po akong laitin. Okay po, so ito po ating choices and ito po ating answers. Let's save them. So, hindi niyo na po kailangan pag-matchin yung hindi nyo na kailangan gumawa ng column A at column B. Kailangan nyo lang pong gumawa ng question answer. Yun na po lagi yung magka-pair. Pero pag lumabas po yan mamaya, hindi po sila magkakatapat. Okay po, let's save. Kung magkakatapat man, well, that's up to shuffling. Okay, let's review our quiz. Tingnan natin kung ano itsura niya. Let's preview our quiz. Okay, so ito po ang itsura ng matching type. So, takes up water and nutrients. May pagpipilian po siya. Okay po. Ganyan po ang itsura ng matching type ng ating Moodle quiz. Okay po. And let's make another question. Okay, let's make another question. Tawag doon. Numerical. Okay? Para sa ating mga math teacher dyan or sa mga nagtuturo ng computation, paano nga pag numerical? Hindi po siya pwedeng short answer. Kasi sa short answer, kailangan i-match nung bata kung ano yung in-indicate yung tamang sagot. Paano kung hindi sakto sa decimal point
yung kanyang isinagot. I-render niya yon as wrong. So, kailangan po is numerical question. Kasi may dagdag na settings ang numerical question. Ang numerical question, meron siyang tolerances. Okay, so let's have a simple question. Uh, of 2 and 5. Mga math teacher, huwag niyo po laitin. Wala po maisip na tanong. Okay po. Okay, so what is the sum of 2 and 5? Answers po is, usually po, isa lang ang nilalagay ko. Okay? So, sa math naman po, laging isa lang ang tamang sagot. Okay? So, 2 and 5 is 7. Okay po. Ngayon, yan pong imamatch niyang sagot. Ito pong error, kumbaga, yan po yung allowable deviation from the numerical answer. So, kung ang error nyo po ay 1, whole number 1, tatanggapin niya rin po ang 8 at saka 6. Kung decimal naman po, if you want the error to be in decimals, 0.5. So, tatanggapin niya 6.5, 7 hanggang 7.5. Then, huwag niyo po kalimutan, lagyan ng grade. Yan po. Okay na po yan. Then, let's save our changes. Okay. For the unit, bawal po maglagay ng unit doon kasi number lang ang pwede na tamang na answer. So, ano po ang itsura niya? Ang itsura po niya ay parang identification. Skip na lang po natin to. Hindi ko. Next page. Next page. Okay, ito ba? So, number lang po pwede niyang tanggapin na sagot. Pwede siya mag-type ng letters, pero obviously, magmamali po yan. Kasi, number lang po ang tamang sagot. It looks like an identification problem, but underlying, meron siyang tolerances. Kaya po, pag computation, yan po ang ginagamit natin. Balik po tayo sa ating quiz. Okay, let's add another type of question. Ano pa bang ginagamit namin dito? Numerical. Okay na po. Last one is essay. Okay, essay, wala po tayong lusot sa essay. Kailangan niyo po siyang checkan manually bawat bata. Okay? Explain photosynthesis. Okay. Ganyan po. Then kung gusto niyo maglagay ng rubrics, kayo na pong bahala. Kung paano niyo checkan, kayo na pong bahala. Kayo na pong bahala. Okay? Okay? Ang lalabas lang po dyan ay literal na babasahin nyo bawat essay ng bata. Okay? So, hindi po ako masyadong nag-epapa-essay. Okay. Kayo din po yung manual na mag-a-assign ng grade. Okay. So, ilang tanong po ito? 6. Let's demonstrate ko po kung paano maglagay ng image sa ating tanong. New question. Let's have a short answer right here. Okay. Now, what is this molecule? Okay. What is this molecule? Kung kailangan nyo pong mag-alagay ng image, katulad nung mga may pinapa-identify kayo na structure, may pinapa-identify kayong molecule, katulad ko, insert or edit image. Pwede nyo po yung puntahan, then pwedeng enter URL or browse repositories. Pag browse repositories, I think pwede kayo mag-upload ng file. Upload a file, choose a file. So, let's have the desktop. Wala po ako nakalagay dito. So, sa new folder, hanap na lang po muna ako ng ihahanap. Okay po, let's have the erythromycin molecule. Okay, magtaka, pharmacist po ako. Okay, save image as. Lagay po natin sa new folder. Kayo na pong bahala, PNG. So, nyo save. Oh, so, pwede na po natin siyang i-upload. Choose a file. Upload a file, choose a file. Dun sa ating new folder kanina. Ito yung image na dinownload ko. Okay. And upload this file. Okay. So, lalabas po ang itsura niya. Not necessary. So, pag katulad nung kanina, walang description, mark nyo na lang po as description, not necessary.
So, save image. So, ito makikita ng bata. Isang malaking chemical structure. Okay. So, part po yan ng tanong. Pero, tingnan nyo rin po minsan na nangyayari. Yung image nasa taas ng tanong. Mas magandang nasa baba ng tanong yung image. Nasa baba ng tanong yung image. So, i-format nyo na lang po dun sa text editor. Okay po. Answer 1, erythromycin. 100. Okay. So, identification pa. It is applicable to all types of questions. Then, save. Okay po. So, we made 7 questions. Ngayon, example, ito pong photosynthesis. Yung inyong essay, 6 pong nagawa natin hindi hindi essay, bago may isang essay po. Ngayon, depende kung ilang total of points, pwede nyo i-assign ang value ng bawat sagot. Okay. Example, gusto ko pa rin i-over 10 yung quiz, ito po yung maximum grade. Kapag po hindi match yung values nung tamang sagot dun sa maximum grade, it will cause magre-ration proportion siya dun sa maximum grade. So, kapag perfect siya, 7/7, 10 pa rin yung lalabas na ang kanyang grade. So, i-proportion niya. So, kung gusto nyo, it's either babaan nyo yung maximum grade like this, or taasan yung values ng ibang tanong. So, example, yung photosynthesis. So, gawin natin 4 points. Pindutin nyo po yung lapis and type nyo yung number ng point, then enter. Okay po. Total number of marks is 10. So, nandito po yung sum ng values ng ating mga sagot. Bago maximum grade, i-match na rin po natin para 1:1 yung ratio. Save. Okay. Total marks 10, maximum grade 10. Okay na po yan. So, balik na po tayo sa ating quiz on botany. Let's preview our final quiz. So, tutor ko lang po kung ano mga pinagagawa natin. So, ito yung ating identification. Ito ang ating true or false. Ito ang ating matching type. Ito rin po ang ating essay. So, wala po sunod sa rubrics, pero dito po magta-type. Okay. Then, isasubmit niyo po yan. Manual niyo pong i-check yan. Then, meron po kayong, ito yung sinasabi ko kaninang may image sa tanong. Okay po. Laki, no? What is this molecule? So, ano po siya? Identification type question siya. Okay. Sagutan na po natin. Para makita nyo kung ano mangyayari pag natapos ng bata yung pagsasagot. Okay. Okay, so 6. Health leaves is green. Then 2 and 5 is 7. Or para demonstrate ko, 6.5. Tama pa rin po yung sagot natin. Finish attempt. Okay po. So, ito po yung makikita nung bata pag nag-finish attempt. Ngayon po, kung naalala nyo lang sa ating unang video, meron po tayong all answers will be submitted automatically. May mga bata na titigil na dito sa page na to. Hindi pa po ito yung last page. Kailangan niyang i-submit and i-finish. Otherwise, kung iba yung option, hindi open attempts are submitted automatically. Kung dito siya tumigil, hindi ito checkan ng system. Kaya po, I highly suggest dun sa unang video, katulad dun sa unang video, na ang inyong settings ay open attempts must be submitted automatically. So, let's submit all and finish. Hindi na po mababago ng bata yan. Ang lalabas lang po sa kanya ay ito. Wala pong grade kasi gagradean pa po yung essay. Pero, ito po makikita niya. Ito yung kanyang mga sinagot. Okay? Okay po. Okay, then, tapos na po tayo. Okay po. So, tapos na po yung ating paano maggawa ng mga items sa ating quiz, paano magdagdag ng items sa quiz, anong iba't ibang question types na pwede nating ilagay. Kung mapapansin nyo po, napakahirap po nung gawin. Lalo na po kung kayo magpapa-major exam sa inyong quiz, it will take you around 2 days siguro para matapos ang 100 items. Nakakaumay mag-click. So, the next video that I will make is how to make
a uploadable text file para i-upload na lang ng questions natin sa Moodle. Diba? Thank you for watching and thank you for listening. I hope you watch the next video if kailangan nyo pa po siyang mapanood.